O ito mga boss, gagawa tayong pattern mga boss dahil gagawa tayong flower base stand niya. Ang una, kailangan natin iguhit sa plywood. Pagkatapos gawa natin ng pattern yung paa. Ito na yung pattern ng paa mga boss. Katingin muna natin. Ang maganda mga boss, iguhit mo sa plywood para makita mo yung anong diferensya. Maganda ba o pangit. Meron ka pang optional at saka ibahin mo yung pa-curve basta ginuhitan mo sa plywood. Pagkatapos gawin mo ng pattern. Ito na ang pattern, nilagay natin sa kahoy para katingin natin yung paa. Yan, kapal ito mga boss, yung paa 1 inch lang. Minaigi natin pagkating yung 2 inches nga kapal. Dalawa lang yung dalawa lang yung ginuhitan nating pattern. Kumbaga pagkatapos nito, binisan natin ng grinder. Pagka malinis na, hatiin natin para para dalawa yung resulta, maging apat yung dalawa. Gamitan natin ng iswala para maganda, para eskwalado yung ating paa. Pagkatapos, ito na mga boss, hatiin na natin para maging apat. Then pagkatapos, linisan na natin. Ito lang yung diskarte mga boss, kailangan linisan muna bago hatiin para hindi na tayo mahirapan, at saka iisa lang yung layout. Then dito naman tayo sa top. Ang top dito mga boss, pabilog. Ang kapal 1 and 1/8. Mas maganda yung makapal dahil pag router natin ng half round, hindi pa siya ninipis tignan. Idaan natin na sa banso yung kapal. Lagyan natin ng guhit sa gitna dahil magkumpas tayo ng DIY nga kahoy lang. Lagyan natin ng guhit para makikita natin sa pagdating mga boss. Ito, idaan natin sa banso. Mas maganda mga boss kung mayroon kang banso. Hindi ka na mahirapan kung ganitong pag-cutting. Kaysa circular, medyo hirap. I-grind muna natin. Ito na mga boss, malinis na. Dito na naman tayo sa nipa nya. Ang kapal ng sanipa nito mga boss, 1 and 3/4. Mas maganda tignan yung basta't makapal lang. Ito mga boss, ganito kung wala kang banso. Kung circular lang, medyo makukuha mo pero medyo hirap. Matagal pang paglinis kung circular ang gamit mo dahil hindi gaano kabilog yung pagkating kasi. Ito na mga boss, ito na yung kumbaga apat na paa. Pagkatapos lagyan natin na ng dawil. Gamitan natin ng non-sag epoxy para matibay. Maiging lagyan ng dawil mga boss para hindi tayo mahirapan. Lagyan ng maliit na bar clamp, tapos C-clamp. Ididikit mo sa top nya, lagyan lang ng
guhit para kumbaga dyan tayo magbabase. Lagyan ng tanda. Ito mga boss, pagkabukas natuyo na, tanggalin na natin para linisan. Ito mga boss, ito na yung sanipa nya. Sobrang kapal, maganda tignan. Lagyan ng paa. Bago natin lagyan ng paa mga boss, linisan muna natin. Tapos mag-router tayo sa ilalim. Dahil dyan natin ibabase yung paa sa kanto ng router. I-frown na natin mga boss, mas maganda tignan. Ito mga boss, pagkatapos nasit natin yung paa, ito na, idikit na natin. Hindi kalimutan lagyan ng glue para titibay ang mga gawa. Kailangan nakabaon yung paa mga boss para matibay. Lagyan ng pako ng 1 sa yung 4. Gamitan natin ng bar club. Dito mga boss, ito lang nail gun ang ilalagay natin. Pangit naman ito mga boss kung pako lang. Mas maganda yung nail gun, magamay, maliit lang yung dinaanan ng pako, hindi halata. Meron naman siya itong 3/4 nga pangbala ng nail gun. Mas hindi siya tatagos sa may likuran. Sobrang ganda gamitin itong nail gun mga boss. Komportable ka hawakan. Yung mga pako niya sobrang liit. Pagkatapos sigrahin muna natin mga boss yung top. Pagkatapos i-half-round natin ng maliit na bit para maganda tignan. Ito pong gamit natin mga boss, itong Milwaukee nga router nga maliit. Maganda siyang tignan mga boss. At saka hanggang gaan lang gamitin. Ito mga boss, tapos na mga boss, i-sander muna natin, ilihan natin ng mano-mano para mawala yung magaspang. Basta yung gawa mo mga boss, kung kumbaga pulido at saka malinis, maganda yung resulta. Ilihan natin ng mano-mano mga boss para pikintab siya pag mag-top coat na. Then lagyan natin ng sulig ng mga boss para tatagal yung ating mga gawa. Yan lang po ang diskarte. Darating ang panahon, mga 6 to 7 years, 8, kung walang sulignom yung kahoy mga boss, meron ng piste, yung mga agay-ay sa Bisaya pa, malalata yung kahoy. Sayang lang yung gawa mo kung hindi mo lagyan ng sulignom. Hanggang 10 years lang, pangit na yung kahoy mo. Mas maganda nito mga boss, yung mga gawa natin sobrang tuyo na nga kahoy. Yung diskarte natin mga boss, pumili tayo ng kahoy para patuyuin. Ayaw natin gumawa ng bagong bili, yung bagong pinutol nga kahoy. Pangit yun. Darating ang panahon, gagalaw yan, at saka kumbaga, kung sa Bisaya pa nga boss, mukupos. Lain na tanahon, mga nga na. Yung mga gawa natin, kailangan
tuyong-tuyong kahoy. Makikita naman ninyo mga boss, medyo putla siya, pero paglagay ng sanding sealer, lilitaw yung tamang kulay ng kahoy, yung grano. Sobrang, kumbaga mga boss, yung kahoy sobrang matanda na, dahil makikita mo yung itim-itim. Basta matanda nga kahoy, tapos yung tuyo-tuyo, yung tuyo na. Yung mga bata pang kahoy mga boss, pag sanding mo makikita mo putla lang siya tignan, hindi kagaya nito mga boss nga meron ng mga itim-itim, sobrang tibay. Ito mga boss, sanding sealer ito, hanggang 2 patong patuyuin at saka iliha. Sanding ulit, patuyuin, liha, tapos magkulay ng maliit nga kulay lang para lilitaw yung grano ng kahoy. Ito mga boss, kulayan na natin. Meron ng kulay ito mga boss ito, i-top coat na natin ng Hudson mga boss, ang yung top coat natin na gagamitin. Ito mga boss, makikita nyo naman mga boss kung gaano siya kalinis. Wala kang makikita diyang mga himulmul at saka yung mga lalim. Pantay na pantay ito mga boss, sobrang makinis na. Lahat ng magawa natin mga boss kailangan pulido at saka malinis. Kumbaga pang customer lang. Kung mga gawa mo pangit, yung mga customer mo hindi na yan babalik. Yan lang po ang ating kumbaga procedure at saka disiplina sa ating mga gawa. Dahil personal natin nitong furniture shop, kita yung may-ari, kailangan maganda ang resulta ng ating mga gawa. Dahil magpi-feedback yan sa'yo kung pangit yan, ika yung owner, sobrang pangit naman. Yung iba, mga hindi sila yung owner mga boss, yung mga trabaho nila madali at saka pangit naman tignan. Yan lang po mga boss, dahil tapos na po tayo. Nakikita nyo, maganda na mga boss, parang salamin. Abangan sa susunod nga project mga boss. Maraming salamat sa mga panonood.